Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Shermin Ross, isang mag-aaral sa graduate school ng Northeastern Mindanao State University. Ikinagagalap ko pong iharap ang aking panukalang pananaliksik na pinamagatang Wikang Filipino, kwalitatibong pagsusuri sa karanasan ng piling mag-aaral ng Little Paradise Tutorial Services. Para po sa panimula ng aking pag-aaral, ang wika ay nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa pakikipagtalastasan, pagpapahayag ng kaisipan at paglilipat ng kaalaman sa konteksto ng Pilipinas. Ang wikang Filipino ay hindi lamang medyum ng komunikasyon, kundi mahalagang salik sa paghubog ng pambansang identidad. Gayunpaman, nananatiling hamon ang masusing pag-unawa kung paano ito aktual na ginagamit at pinahalagahan ng mga mag-aaral, lalo na sa maliit na institusyong pang-edukasyon tulad ng tutorial services. Dahil dito is nagawa ang panukalang pag-aaral na ito upang masuri ang kanilang mga karanasan sa paggamit ng wikang Filipino para po sa layunin ng aking pag-aaral. Ang pangkalahatang layunin ng aking pag-aaral ay maunawaan at masuri ang karanasan ng mga piling mag-aaral ng Little Paradise Tutorial Services sa paggamit ng wikang Filipino sa kanilang akademikong pagkatuto at pang-araw-araw na ugnayan. Ang mga tiyak na layunin sa pag-aaral ay una, tukuyin ang antas ng paggamit ng wikang Filipino na mga piling mag-aaral ng Little Paradise Tutorial Services sa kanilang mga gawaing pang-akademiko at di pang-akademiko. Pangalawa, suriin ang mga pananaw at damdamin ng mga mag-aaral hinggil sa kahalagahan at gamit ng wikang Filipino sa kanilang pag-aaral at pakikisalamuha sa iba. Pangatlo, kilalanin ang mga salik na nakakaapekto sa pagpapanatili at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino sa kabila ng impluwensya ng ibang wika, partikular na ang Ingles. Para po sa aking batayang theoretical, ang pag-aaral na ito ay nakaangkla sa teoryang Social Linguistica ni Delheims 1974 at teoryang komunikatibong competency na Cannell at Swain 1980. Ipinaliliwanag ang mga teoryang ito. Ang wika ay isang kasangkapang panlipunan na ginagamit batay sa konteksto, kultura at layunin ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng mga teoryang ito, mas mauunawaan ang actual na paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral sa iba't ibang sitwasyon. Ngayon, dumako naman po tayo sa disenyo at metodo ng pag-aaral o pananaliksik. Para po sa aking disenyo at metodo ng aking pananaliksik ay gagamit po ako ng kwalitatibong pamamaraan, partikular na ang phenomenological na disenyo upang mailarawan at maunawaan ang personal at tigas na karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino. Ang pag-aaral ay isasagawa ito sa Little Paradise Tutorial Services sa Kantilan, Surigao del Sur. Ang mga kalahok ay binubuo ng 25 piling mag-aaral na pinili sa pamamagitan ng purposive sampling. Para po sa aking pamantayan, una, ang mga mag-aaral ay kasalukuyang naka-enroll sa Little Paradise Tutorial Services. Pangalawa, may karanasan sa paggamit ng wikang Filipino sa paaralan at maging sa labas. Pangatlo, ang mga kalahok ay voluntaryang pumayag na makilahok sa pag-aaral. Para po sa aking pamamaraan sa pangangalap ng datos, ang pag-aaral nito ay gagamit ng iba't ibang pamamaraan sa pangangalap ng datos upang matiyak ang lalim, kredibilidad at pagiging mapagkatiwalaan na may impormasyong makakalam. Ang mga sumusunod na pamamaraan ay gagamitin una, interview,
gagamit po ako ng semi-structured interview upang mabigyang laya ang mga kalahok may pahayagan ng mga karanasan. Sumunod naman po dito ang pagmamasid o non-participant observation upang masuri ang actual na paggamit ng wikang Filipino ng mag-aaral sa loob ng Little Paradise Tutorial Services. Para po sa aking ethical na konsiderasyon, mahigpit na isaalang-alang ang mga ethical na prinsipyo tulad ng informed consent, pagiging confidential, anonymidad, pag-iwas sa anumang pinsala. Ito po ay napakahalaga upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga kalahok sa pag-aaral. Sa kabuuan, ang panukalang pananaliksik na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa papel ng wikang Filipino sa karanasan ng mga mag-aaral sa isang maliit na institusyong pang-edukasyon. Inaasahan na ang pag-aaral ay makakapag-ambag sa pagpapalakas ng paggamit sa at pagpapahalaga ng wikang Filipino bilang medium ng pagkatuto at bahagi ng pambansang identidad. Maraming salamat po sa pakikinig at mag-iingat po tayong lahat.